Welcome back po mga katusok. Nandito pa rin tayo sa San Francisco, Quezon. At eto, nasa dagat na naman tayo. Ulam. Kahit maliwanag. Welcome back sa ating pantutusok. Kaya lang mukhang napakalabo ng tubig ngayon. Oh no! Ayan o. Kulay brown. Kita naman siguro ang ano yan, danggit. Sana makahuli tayo ng kahit pang ulam. Okay, time check. 7:46. Ayan, kung mapapansin nyo mga katusok, dalawa lang kami ni Ariel ngayon dahil si Katusok Kevin at si Silent Hunter Bugoy ay nagday-day. At nung alis namin ng bahay ay hindi pa sila nakakauwi, kaya kami lang dalawa ngayon. Let's go! Maulan nga pala at masama ang panahon, kaya maraming lugar sa spot na to ay malabo yung tubig. Pero ito, nakasumpong tayo ng lugar na kita naman ang hinog. Ayun o, sinungkit ko muna mga katusok para umalis ka. Patay kang hinog ka kasi matigas yung bato na nasa likod niya. Kawawa naman yung pana natin. At eto, another na pang ulam, nakasuksok. Patay kang itiman ka. Hindi natin paliligtasin yan kasi ilang araw din tayong hindi nakadive dahil talagang napakatyaga ng ulan dito sa San Francisco. Pero syempre hindi tayo papayag na walang mauulam, kaya gagawa tayo ng paraan. Eto pa, kahit nakasuksok sa butas ay huhulihin natin yan. Bukod sa madalang isda ay mga nakatago pa. Grabe talaga, pero ito hindi nakatago. Nagpahabol nga lang, patay kang samaral ka. Pagkatapos may nakita tayong, ayun o, may kasamahan pala siya, kaya tinawag ko si Ariel para makita niya at matusok din niya. At mabuti na lang ay naka-ready yung pana ni Ariel, kaya dali-dali niyang nilapitan. Ayun, tatago pa sana at patay kang samaral ka. Ay, napaganda yung tama oh. Na-headshot. Hindi na nakapanlaban pa, naka-isang kilig na lang yan. Pagkatapos, ayun, ang laki, nasa 400 grams. Yung sa atin naman, ayan, tumatakas kasi kaya sa may katawan natin tin. Ay, grabe. Oh no! Buti hindi nakatakas oh. Hindi pala lumampas yung sima dun sa katawan niya, pero maganda yung tama niya. Magkasinlaki yung nahuli namin ni Ariel mga katusok. Nasa 400 grams yan. Ulam! Eto pa, isang malaking pang-ulam din mga katusok. Nakita ko sa butas ay nangingintab yung mata niya, nanlilisik. Sabi ko, batang pusa to. Kaya binanatan ko na, ayun o. Muntik ng tamaan sa mata. May 400 grams din siguro to mga katusok. Ayos! Solve na yung pang-ulam natin kahit masama ang panahon at maraming lugar ay malabo. Nakadelensya tayo. Eto pa, matang pusa pa rin. Patay kang matang pusa ka. Pandagdag pang ulam na din yan. Tsaga-tsaga lang talaga kahit medyo masama ang panahon kaysa naman sa mag-intay at magtulog sa bahay. Problema pa ng pang-ulam. Eto, nakadali pa tayo ng isang itiman. Pero karaniwang tawag ng iba dyan, labahita. Doon naman sa ibang lugar ay parang tinatawag nilang mungit. At eto pa, nakakita si Ariel ng kahugis ng itiman, pero ang kulay niya ay stripe na sari-sari. Katulad ito nung nahuli natin nung huling dive mga katusok. Eto pa, patay ka, patay kang bato ka. Sayang naman, ang lapad sana nung hinog na yan. Eto, nakahuli ulit siya ng isa pang hinog. Medyo madalang lang talaga ang labas ng isda mga katusok, kaya eto pa, pang ulam na rin yan. Patay kang manitis ka. Ayos. At meron pa sanang isa pang humahabol. Ayun o, yun. Kilig-kilig siya. Pero nung damputin natin yung tunod, ayun na. Nakawala pala, sayang naman. Pero dahil may nagbabanta na namang subasko at sama ng panahon at may bubuhos na namang malakas na ulan, Nakakahilo na, uwi na. Oh no! Kalbog na dagat. Nakaulam na. Ayos na rin kaysa nagtulog. Walang ulam. Ayan mga katusok, hindi man marami yung nahuli natin, pero sapat na ito sa pang-ulam ng isang araw. At syempre, para hindi bitin itong ating video, kinabukasan ay nag-dive na rin kami, day dive naman.
At sumama tayo kina Katusok Kevin para naman makapag-practice tayo ng day dive kasama ng mga mahuhusay mantusok sa araw. Ayan, nagbanlolong kami. Pagkatapos, eto na yung ating next na video. Huwag kayong mag-alala mga katusok, nakabawi naman kami ng tulog niyan dahil lumakad kami ay mag-aalas 10 na ng umaga. Pero dahil nga sa maulan at malabo sa maraming lugar, nadayo kami ng medyo malayo-layo. Meron daw kaming bahura na pupuntahan. Grabe, excited na ako. Ngayon ko lang matatry na mag-day dive sa bahura dito sa San Francisco, Quezon. Ano kaya ang naghihintay sa atin? Pero itong mga kasama natin, sigurado malalaking mahuhuli niyan. Mga master kasing mantusok yan eh. Ayan, oh. Shoutout kay Silent Hunter Bugoy at kay Sima Mana. Tsaka syempre kay Katusok Kevin's Adventure. Ayan, naman tayo ngayon pero practice lang. Kasi hindi pa naman tayo para sa araw. Pero yung mga kasama natin, mga master na yung malalupit na mga ano. Kaya makakaulam naman tayo dyan. Pero itong lugar na ating pupuntahan ay malapit lang mga katusok. Siguro mga 15 minutes lang mula dun sa bahay ni Katusok Kevin. At mula dito, maglalakad na tayo pababa doon sa tabi ng dagat dahil nandun yung bangka na magse-service sa atin. At may nadaanan pa tayo na nagbebenta ng apple mango. Sarap nito. Tayo ng apple mango. Baunin sa dagat. Bibilhin ko na nga sana lahat mga katusok. Kaya lang, yun lang pala ang dala kong pera. Ayan, kasama natin si Tatay, isa sa mga master na ispero. At eto, shoutout sa mga katusok natin dito. Mga master at mahuhusay din yata ito mantusok. Lalaki ng pana, oh. Ayan, shoutout po sa inyong lahat. Nice to meet you po. At dahil nga sa malayo-layo yung ating pupuntahan, eto na, sakay na tayo sa bangka para makarating tayo ng maaga-aga. Sabi nila nasa 30 minutes daw mahigit hanggang doon sa bahura na ating pantutusukan. At kami nga pala ay 8 magkakasama. Yung isa, si Tatay, ay nakasagnay. Doon siya nakasakay sa maliit na bangka. Ayan, shoutout sa inyong lahat mga katusok. Ayos ah. Pwede na siguro nating dayuhin ng West Philippines nito. Ano kaya? Makakatusok kaya tayo ron o mababaril tayo? Ang ganda ng biyahe mga katusok, oh. Napakaganda at napakaaliwalas ng panahon. Sana maganda rin yung sampa ng isda doon sa spot na ating pupuntahan. Yan, medyo malayo-layo talaga. At ito, pagdating ang agad namin, oh, grabe. Nakahuli agad ng pugita si Sima Mana. At pagkatapos nating makapag-ready ay eto, tumalo na tayo para makapag-practice, makahuli man lamang kung may mahuhuli. Ay grabe, napakaganda pala ng bahura dito mga katusok, oh. Ang ganda ng batuhan. Pagkatapos, ayan, oh. Ay, grabe. Ang dami palang isda sa araw. Tapos nakaswerte tayo ng akala ko maliit lang. Pero nung malapitan ko siya at nahuli ko na, nasa 400 grams pala na grouper mga katusok. Ngayon lang ako nakahuli ng ganyang klase. Grouper na tayo. Ayos. Pagkatapos may isa pang grouper na nagpakita rin at nagpapapansin, kaya baka naman magtampo, pinansin ko na. O ayan, hindi ko lang pinansin, tinuso ko pa. Maliit-liit ito dun sa kanina, nasa 1/4 lang ito o 200 grams, pero kulay pula din. At eto, sinubukan ko naman yung isang tribali na habulin, kaya lang hindi tinamaan. Sayang, eto, kala ko itiman siya mga katusok, ang lapad niya. Pero ibang klaseng isda pala. Parang ngayon lang ako nakatusok ng ganyang klaseng isda. Tapos eto, madilaw na isda. Ayun, oh, patay kang hinog ka. Pero hindi ito katulad ng hinog na pinapana natin sa gabi. Kasi yung part ng ulo niya ay maputi pa. Ayan, oh, na parang hilaw pa. Kaya lang yung uso niya at yung sa may mata, maitim naman, parang bulok na. Nagsagawa kami ng konting paglilinis kasi nabalitaan namin na sa lugar na ito ay may mga lambat daw na nakapulupot sa mga bato at corals. At inabutan nga namin dito sa isang napakalapad na bato na maraming corals ang isang kulay green na lambat.
na mukhang matagal na. Kasi tumubo na yung mga corals at napakahirap ng tanggalin nung lambat. Siguro ito ay sumabit mula sa lambat ng mga mangingisda at dahil sa hindi na nila matanggal, ayan, sinira na lang at iniwanan. Minsan may mga ganun talagang pangyayari na kapag nahihirapan na at hindi na kaya ay iniiwan na lang. Lambat yung tinutukoy ko mga katusok ha. Pero hindi natin to iiwan ngayon. Ang pakay nga natin ay linisin yung makikita nating corals na nababalutan ng lambat kasi kawawa naman. Dito tayo kumukuha ng ating ikinabubuhay ay paminsan-minsan linisin at alagaan din natin sila. Ayan, ginamitan ko na ng kutsilyo dahil talagang napakahirap niyang tanggalin. Sa sobrang higpit ng pagkakapulupot niya ay mukhang sakal na yung corals. Napakasama pa naman sa pakiramdam na yung sakal na sakal ka. Kaya kailangan talagang sisirin at pagtiyagaan para matanggal. Ayan, nakabawas na tayo ng konti. Pero dahil sa hindi ganun kadali ay nakailang pabalik-balik kami sa ilalim para lang matanggal natin ang lubusan yung lambat na nakapulupot dito sa napakalaking bato na napakaraming corals na tumubo. May pagkakataon na nadadamay yung ilang corals dahil sobrang hirap talagang alisin. Mayroon nga palang ilang mga bayan na pinapayagan ang lambat sa lugar nila at ipinagbabawal ang spearfishing dahil daw mas safe ang lambat kaysa sa pamamana. Pero depende yan sa mangingisda. Meron kasing iba na kahit ano ang gamit na uri ng pamalakaya, kapag walang disiplina at malasakit sa karagatan, ganito yung mangyayari. Kaya anuman yung uri ng ginagamit nating hanap buhay sa dagat, wag nating alisin yung malasakit sa kalikasan. Ayan, sa wakas, natanggal na rin natin mga katusok. Lapad oh. Okay, ayos na. Hindi naging madali pero kapag pinagtiyagaan ay makakayang alisin at linisin ng karagatan. Meron pa sana dun sa mga malalalim na lugar, kaya lang hindi na natin kayang sisirin yon. Kaya eto lang yung kaya lang natin. Eto, hindi ko naman kayang nguyain. Ayan, nag-ihaw sila ng pugita. Tapos parang kinilaw. Eto nga pala yung mga huli ng mga kasama natin. Malalaki sabi sa inyo, mga master yung kasama natin At dahil nga malayo yung aming pinuntahan, ayan, inabot na kami ng gabi bago makauwi dito sa tabi. Pero hindi man ganun karami yung aming nahuli, ay naging masaya naman yung adventure namin sa araw na ito. At syempre, nakalibre na din tayo ng pang-ulam. At hindi lang sariwang pang-ulam, kundi napakasarap na luto ng ulam. Ayan, abangan niyo po ang kasunod nating adventure. Meron pa tayong isang lugar na dadayuhin. Thank you for watching mga katusok. Ingat po kayo palagi.